Ayon sa Global Corruption Barometer, 86% ng mga Pilipino ang naniniwalang malaking problema ang korupsyon sa pamahalaan at 19% ng mga gumagamit ng serbisyong pampubliko ang nagbabayad ng suhol. Para sa taong 2024, ang Pilipinas ay nakakuha ng napakababang 33/100 na puntos ng Corruption Perceptions Index. Tunay lamang na mataas ang korupsyon sa bansa. Oh no! Pero saan nga ba ang pinakatalamak ang korupsyon? Sino ang mga may hawak ng mga pondo na nawawala? Marahil marami sa inyo ay nag-iisip na DPWH ang pinakakorap. Oh yes! But it's a surprise! Kaya alamin na natin Let's go! ang pinakatiwaling ahensya ng Pilipinas. Mr. D. Number 7. PhilHealth at Department of Health or DOH. Ayon sa study mula sa University of the Philippines, tinatayang 2 billion ang napabayad ng PhilHealth sa mga kaduda-dudang claims noong 2015. Nariyan pa ang mga ulat ng whistleblowers noong 2020 na 15 billion pesos ang nawawala dahil sa mga sindikato at ang pag-amin ng dating president ng PhilHealth na si Ricardo Morales patungkol sa tumutumbas na 10.2 billion pesos na posibleng nawala. Baka pinang Christmas party. At number 6, Procurement Service, Department of Budget and Management or PSDBM. Noong 2022, nabunyag sa Senate Blue Ribbon Committee na ang PSDBM ay dapat nakakatipid ng pera sa pamahalaan pero naging breeding ground ng katiwalian. Isiniwalat ni Senadora Risa Hontiveros na ang Commission on Audit or COA ay nag-flag ng 6.5 billion pesos na irregularidad sa mga procurement ng PSDBM. Nako! At number 5, Land Transportation Office or LTO. Lahat ng may sasakyan ay dumadaan sa LTO. Ayon kay Pangulong Duterte noong 2016, ang LTO ay kabilang sa 3 pinakakorap na ahensya sa gobyerno. Laganap dito ang fixers, double plate scam, at napakatagal na proseso para sa lisensya at rehistrasyon. Take note, marami pa ring mga fixers ngayon. At number 4, Department of Public Works and Highways or DPWH. Ito ang hinihintay nyo, D-Fam. Mula sa pork barrel scam hanggang sa mga overpriced na proyekto ng kalsada, pati na rin tulay, madalas masangkot ang DPWH sa mga anomalya. Example na dito, ang Priority Development Assistance Fund or PDAF. Ito'y skandal na umabot umano sa 10 billion pesos na pondo ang dinivert sa mga peking NGOs. At syempre mawawala ba ang flood control ghost projects na sikat ngayon? Makulong sana kayo! Boo! At number 3, Philippine National Police or PNP. Ang ahensyang ito ay isa sa pinakakorap na institusyon. Laganap ang mga ulat ng pagsasabwatan, extortion,
at maling paggamit ng kapangyarihan. Noong 2016, inulat ng Ombudsman na ang mga opisyal ng local government units at miyembro ng PNP ay may pinakamaraming kasong isinampa. Tumaas ang kaso laban sa mga LGU officials mula 2,053 noong 2014 hanggang 2,697 naman noong 2015. Samantalang tumaas din naman ang kaso laban sa PNP na may 1,258 hanggang 1,265 na kaso. Dapat kayong nagtatanggol sa amin ah! And at number 2, Bureau of Internal Revenue or BIR. Responsibilidad ng BIR ang pangongolekta ng buwis. Ngunit maraming negosyo ang walang tiwala dito. Sinasabi sa isang study na isa sa 7 kumpanya ang umaasang magbibigay ng regalo or SOP sa mga opisyal ng buwis tuwing sila'y may meeting. Pinakita rin ng SWS na tanging 20% lang ng mga negosyo sa kanilang sektor ang nagsasabing tapat silang nagbabayad ng buwis. Magbubuwis ka pa? Nanakawin lang din naman yan ng ibang politiko. And at number 1, Bureau of Customs or BOC. Ang BOC ang pangunahing bantay sa pagpasok at paglabas ng mga produkto sa bansa. Ngunit ito rin ang tinatawag na pugad ng lagay. Ayon sa isang business survey, tanging BOC lamang ang binigyan ng rating na very bad pagdating sa sinseridad na labanan ng korupsyon. 25% ng mga kumpanya ang nagsasabing kinakailangan nilang magbigay ng regalo or SOP para makakuha ng import license. Bukod pa dito ay talamak ang smuggling. Higit na $1 billion kada taon ang nai-smuggle sa ating bansa, kagaya ng sigarilyo, mga sasakyan, langis at mga imported products. Yumayaman talaga kahit janitor or guard dito sa POC. Makalipat na kaya? So ayan di fam, kung susumahin, malinaw na malawak ang saklaw ng korupsyon. Sa mga balita pa lamang, $1 billion na. Sigurado ka? Safe ka na? Sigurado po. Ang nawawala taon-taon dahil sa mga irregularities. Ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Ang Commission on Audit, Senado at House of Representatives ay naglulunsod ng mga Blue Ribbon hearings para imbestigahan ang lahat ng anomalya. Kaya manatiling nakatutok. Kayo D-Fam, may karanasan na ba kayo sa ibang ahensya na kinurakot kayo? I-comment down below at huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe kay Mr. D kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!